Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. So guys, may mga nabago sa gagawin nating nationwide. Ito, National Peace Rally, kagaya ng location sa Metro Manila o sa Manila. Dati kasi Quirino Grandstand. Ngayon, naging Liwasang Bonifacio. Bakit? 'Di ba? And maraming salamat pa rin po sa patuloy na suporta sa Daddy Vin channel. And i-cover din po natin and susubukan din nating kuhanan yung mga event na yan. And kami personally pupunta rin po kami. Dito kami sa may Ilocos North. Ilocos Sur. Okay, sa kabila ng matinding paghahanda na Iglesia ni Cristo dito sa gaganapin na malaking rally ay hindi daw pinayagan. Bakit hindi pinayagan? Dati kasi, kung maaalala nyo, sa Quirino Grandstand, unang ini-announce ang rally nitong Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang nangyari, parang napapunta sa Liwasang Bonifacio na mas maliit. Sabihin na natin, malaki itong Quirino Grandstand. Nasa 10,000 yung tinatawag na capacity nitong Quirino Grandstand. Samantalang ang Liwasang Bonifacio ay nasa 7,000 plus lang. Ngayon, ang problema, yung liit ng lugar. Isa yun sa mga problema. Pero bakit nga ba hindi tayo natuloy sa Quirino Grandstand? Kasi ang narinig natin dun sa programang Saganang Mamamayan, hindi daw kasi pinayagan yung gaganaping rally sa Quirino Grandstand dahil nung sumulat sila ay hindi daw napaunlakan dahil may mga event na gagawin nakasabay dun sa rally na yon. Ang isang problema kasi dyan guys, medyo maliit nga. Isipin nyo na lang yung sa Metro Manila area lang, malaki na ang chance na magkabara-bara dyan. Isang example, mayroon tayong nalamang impormasyon na dun pa lang sa distrito ng Muntinlupa, nasa 100 bus na yung inihanda. So sabihin na natin na kada isang bus ay nasa around, kung malaki yung bus, around 60 yung makakaupo dun, makakasakay. So kung 100 bus, nasa, sabihin natin 6,000 kaagad yung 100 bus na yan. Ngayon, meron pang mga kapatid dyan, dyan sa area ng distrito ng Muntinlupa, na siguradong may mga personal na sasakyan. So, isa yun sa malaking problema. Doon pa lang yun sa Muntinlupa. Ngayon, ang nakikita natin dito, mapupuno ang Liwasang Bonifacio. Napakalaking niyan, siguradong magkaka-traffic dyan kasi hindi lang naman taga Muntinlupa ang pupunta dyan. Halos hanggang sa area ng Laguna, meron pa sa Quezon. So yun ang magiging issue dyan. Kaya yung mga dadaan dyan, maging handa kayo. Iwasan niyo yung lugar na yan. And meron pang balita guys na pwedeng i-declare na holiday itong araw na ito sa area na yan, sa Metro Manila. So sa ibang probinsya naman okay lang kasi hindi naman ganun ka tingin kong magsisikip ng todo. Pero dito sa Manila, ito yung napipisil nila na pwedeng mag-declare ng holiday dito sa location na yan dahil yung mga tao na pwedeng mahirapan na matatrap sa traffic na yan kung sakaling papasok sila sa trabaho, lalo na yung mga malalapit sa location na yan, ay pwedeng mahirapan or alam nyo na makancel din yung kanilang o maapektuhan yung kanilang gagawing pagpasok sa kanilang mga trabaho. Kasama na sa mga paghahanda guys ay yung mga palikuran, yung mga portalets. Ang pagkakaalam ko mahigit 1,000 yung ipine-prepare dyan sa location na yan. Siyempre sa ibang mga location iba pa yon. Dito sa amin sa Ilocos Sur, sa Bantay, Ilocos Sur, doon kami magsasagawa ng peace rally. And yung seguridad guys,
nakasuporta ang PNP dito at siguradong susuportahan din ng pamahalaan natin itong peace rally ng Iglesia ni Cristo para masiguro na walang mga delikado na mga tao na makapasok. Alam nyo na, pwedeng may mga threats dyan, pwede ring magkaroon ng kaguluhan, kaya yung mga kapulisan natin ay nandito at siguradong magbabantay sila. Sa mga dadalo naman, may mga ipinaalam na sa amin o may mga ipinorward na ng mga dadalahin gaya ng mga pampalit na damit, ng mga pagkain. Syempre kailangan may mga pagkain din, may mga gamit din sa pagtulog, and may mga iba pang pinadala gaya ng mga, bakit may placard din dun mama, pero ang pagkakaalam ko kasi sila ang gagawa ng placard, siguro doon na susulatan, pero simple lang naman ang natin, ang tingin ko ang ilalagay sa placard, parang panatilihin ng kapayapaan, ganun, sa ating bayan, mga ganun, isulong ang kapayapaan, ganyan. At yun yung isa sa mga update natin, dahil isa ito sa mga napaisip ako, bakit hindi pinayagan ang rally na gagawin o malakihang rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. And okay lang naman sa atin yun, dahil sinabi naman ng mga narinig natin sa saganang mamamayan na masunurin naman ang mga Iglesia ni Cristo, kaya walang problema. Ibig sabihin, kung saan man tayo ilagay, okay lang yun. Silang may kagustuhan nun, and kung gusto nila, gusto rin natin. Ganun lang kasimple yun. Kung saan tayo ilalagay, hindi naman natin pwedeng ipagpilitan na kung saan natin gusto, dun tayo. Hindi pwede yun. Kailangan sumunod tayo. Isa nga yun sa mga ipinupush natin, yung pagiging obedient, no, yung pagiging responsible citizen. Ito naman yung masasabi natin, yung mga magsasalita ng hindi maganda sa Iglesia ni Cristo sa panahon ng rally na ito, kagaya ng mga, alam niyo na, yung mga mabibwisit ng mga tao dahil naabala sila. Karaniwang sasabihin ng mga yan, ito sasabihin nila karaniwan, bakit hindi ninyo gawin sa Bulacan yan, sa Philippine Arena, doon kayo mag-rally, marami kayong pepwestuhan doon, 'di ba? Pero syempre ang sagot naman natin, kung doon tayo magra-rally, bakit pa tayo nag-rally, 'di ba? Isa yun sa mga bakit bakit yung mga ibang nagra-rally pinapayagan sa mga lansangan katulad niyang Luneta at yung Liwasang Bonifacio, bakit hindi rin sila mag-rally sa, halimbawa, sa Araneta Coliseum? Ang problema kasi sa ibang mga tao, yung hindi nila naisip dahil sarili lang nila iniisip nila. Pero kapag nilawakan nila yung isip nila, 'di ba? Kung ilalagay nila yung sitwasyon nila sa atin, ganun din yung gagawin nila. 'Di ba? Ganun kasimple 'yan. Kung hindi sila pwedeng mag-rally dun sa mga lugar na 'yan, hindi rin tayo pwede. May karapatan naman tayong magpahayag ng ating mga saloobin. Yun kasi ang isang purpose ng rally na ito, yung ipahayag ang gustong iparating na Iglesia ni Cristo tungkol sa pagiging mapayapa, o dapat gawin na mas mapayapa ang ating bansa dahil nga nagkakagulo na ang ating mga government officials, nag-aaway-aaway na sila. Ngayon, sumang-ayon na Iglesia ni Cristo sa ating mahal na presidente para naman mas sinuportahan ito, para naman mas mapatibay ang kahilingan ng presidente na sana tigilan na yung mga turmoil na yan o yung mga kaguluhan na yan. Oof!